Kayo, Sexan, do you still believe that VP Sara is fit to be part of our government? Oh, definitely. Pero punta natin yung mga tinalakay kanina. Sige, sir. Sabi ni Jinggoy, yung impeachment, hindi naman nakikinabang talaga ang tao. Sabi niya, wala naman nangyari. Nag-impeach, wala rin nangyari. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga, ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan, ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200-something million. Ito, billion-billion ang ninanakaw sa ating bansa. At sinicertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano, at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinaryong tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila, you have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel, kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, may Crispiatos. Fake. Wala sa NSA ba yun? Sinasabi? Ha? O wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. O yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan o ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita, Sexal, ng actual. Oh. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But Oh. behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's dependent on sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi po ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Ang confidential funds, meron pong guidelines yan kung paano magagastos yan. It being confidential doesn't mean na pwede mo yung gastusin kung saan. Ang nakikita natin dito, maraming mga expenditures na tila walang kinalaman sa any confidential activity, any information gathering. Very implausible yung paraan ng paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days to conduct so-called intelligence operations, information gathering. Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting doon sa pagkakasulat ng mga acknowledgement receipts? Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do with intelligence operations or information gathering and against the existing guidelines? Kumbaga ho, ang dulo natin dito, obvious naman po, drawing lahat yung report, walang tinutungtungan, walang nangyaring intelligence operations, walang nangyaring information gathering, and that is our point. Bakit sinasabi namin inabuso itong paggamit ng confidential funds? Hindi kaya possible nato na during that 11 days, doon lang nagkaroon ng disbursement, but the actual gathering happened all throughout the year? Hindi ba pwedeng gano'n ang argument? I don't see how they can do that dahil nga wala naman silang pondo and they were not assured of having funds prior to the disbursement in December. May tatanong lang ako kasi in relation to what Sexal said kanina, bakit si VP Sara ang pinag-iinitan? Marami din naman daw corrupt
sa ibang bahagi ng ating gobyerno. Kaugnay Bakit doon yung hindi kayo- tatanong ko. bakit hindi kayo Fred. kumikilos? Kaugnay doon sa yung tinatanong mo, yun din ang akin. Oh, Ang sige, tanong go ko ahead. dun sa dalawa. Okay, Yung okay, dalawa. okay. Naniniwala ba kayo na maraming tiwali sa Kongreso? Oh, bakit kayo doon nagpapile? Yung mga tiwali, pinapailan nyo ng isang official na tiwali din. Sila rin ang maghuhusga. Mga tiwali rin pala yung mga ito. Manong, pwede naman kayo mag-file din sa mga tiwali. Abogado kayo, di ba? Hindi. Kami, Kaya nga ako kontra sa impeachment eh. De, Kasi hindi ako naniniwala eh. Bottom line, I think it has to be filed in the House, regardless. Kasi that's the constitutional process. What I'm saying is Yes. kung naniniwala kayo mga tiwalayan, pailan nyo ng kaso. Hindi lang si Inday. Kaya nga, yun din sinasabi ko, challenge ko kay Calyodi. Oo. Kung sa tingin nyo marami talagang corrupt, di ba dapat hanapin na natin yung iba't ibang taong corrupt, hindi lang po si VP Sara. Tama yun. At tingin ko marami makakasuhan, makakasuhan. Kasi alam ko, at tingin ko talagang itong labanang ito ay para sa 2028, no? Para sa 2028. Ito ay banggaan ng dalawa. Banggaan talaga ito. Yun, tuloy yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga yan. Correct. So the more political alliances, let's say, pumunta ron for the impeachment, for the eventual conviction, sinasabi niya, talo na. Diretso So paramihan po yan. Diretso na yan. Diretso na. Diretso na. Ikaw na to. Now that you have filed this complaint and there are some organizations supporting, there are some organizations against, meron po ba kayo naiisip na strategy or are you concerned that organizations like, let's say, Partido ng Lakas ng Masa or na Iglesia ni Cristo coming out saying, gusto namin, ayaw namin? Ganun talaga sa kahit anong impeachment eh. Meron talagang magkakampo-kampo dyan. Sumusuporta, kumukontra. I think importante yon sa ngayon dahil we're headed into an election year. So kung ano man yung opinyong publiko na lilitaw dyan, maaring titimbangin yan ng mga senador, ng mga congressman. Ito ba yung makakabuti sa pagtakbo ko? Ito ba ay makakaapekto sa kandidatura ko? Posible talaga, realidad yon. Pero sa amin naman, tingin namin dahil marami ding sumusuporta, mga estudyante, mga taong simbahan, mga profesional, mga ordinaryong manggagawa, mga maralita, I think may chance sa ito eh. Sana mapakinggan ng mga mambabatas at senador yung boses ng ordinaryong tao na sumusuporta. Hindi lang yung boses ng gagaling sa Malacanang o kung saan pang mga politiko. Pakinggan niyo yung tao. Anong gusto ng taong mangyari? Anong gustong accountability na mangyari ng ating mga kababayan? Tandaan, I think napag-usapan natin to, di ba, Nato, about yung impeachment trial nung kay former President Erap. Di ba nagkaroon ng impact doon sa mga tumatakbong senators during that time? Kasi it was a political year. Yeah. Oo, midterm elections din yata yun, no? Yes. Yung 2001. So, after the EDSA People Power 2, yung mga senador na tumutol sa pagbubukas ng second envelope, I think nahirapan sila nung tumakbo sila noong May 2001. May impact talaga yung perception ng publiko dun sa mga senador na nakikita nilang mukhang may kinikilingan or hindi patas ang pagdinig sa kaso. And do you think, Nato, pagdating sa, if you are going to, of course, go for the conviction, the chances for having a conviction would be higher in the current Senate or in the eventual Senate? Hindi namin po masasabi. Nag-file kami ng impeachment complaint nang wala kaming certainty, wala kaming katiyakan na meron ng bilang sa Senado. Kumbaga, up in the air yan. Dadalhin tayo kung saan tayo dadalhin, kung ano yung opinion publiko at ebidensyang ilalabas. So, it doesn't matter sa amin kung this Senate or the next Senate after June 30. Ang mahalaga, naigawa namin yung aming tungkulin, inhapag namin yung kaso, ang bola nasa Senado ultimately.